Paano nga ba gawin ito? Dynamic full year calendar sa Excel. Napakadali. Una nyong gagawin, syempre, gagawa kayo ng inyong calendar template, no? For the whole year, no? So, January to December. Ayan. At nandito yung year, no? Kung anong taon. At kung meron na kayo, umpisahan na natin yung formula. So, dito sa ibaba ng Sunday, dito sa unang buwan sa January, ayan. So, type nyo tong formula na ito. Equals, sequence, ayan. And then, open parenthesis, sa rows mga kautak, 6 yan. Kasi nga po, sa calendar, lagi per month, merong 6 na row, di po ba? And then, after that, comma, and then sa columns is 7, kasi yung 7 is 7 days a week. After that, comma ulit, and then dito sa start date mga kautak, ang ilalagay nyo dito is ganito. Date value, ayan, date value, and then open parenthesis, and then sa date text mga kautak, click nyo dito sa cell kung nasaan yung January, ayan, and then lagyan nyo ng end. Note ha, huwag nyo ilalak yung January, ayan. Then after that, click nyo dito sa cell kung nasaan yung taon o itong year 2024 ko. And then dito mga kautak, note naman na kailangan nyo tong ilak. Ayan, click nyo yung F4 or lagyan nyo ng dollar sign. Ayan o, manually nyo i-type yung dollar sign. Then after that, close parenthesis. Then, pindutin nyo sa keyboard yung less or yung minus sign and then type nyo tong function na ito, weekday. Ayan. Then, after that, open parenthesis and then sa serial number, mga kautak, type nyo lang din ulit itong simulan dito sa dated value hanggang dito sa close parenthesis na to. Ayan. So, date, value, and then click sa January, and then end, and then click dito sa year 2024, then lock, ayan, then close parenthesis, and then comma. And then, pindutin nyo na yung number 1 sa keyboard, and then close parenthesis, ayan. And then, after that, mga kautak, add 1. Ganyan, mga kautak. May plus 1 siya after na itong formula na ito. Then, comma, and then 1. And then, after that, close parenthesis, and then enter nyo na, and then, boom! Magkakaroon na ng value yung ating buong kalendaryo for the month of January. Next nating gagawin mga kautak is ito kasi is ano pa to, number no format. At kapag kinonvert natin into date format, ayan, so magiging date yan siya, ganyan, ayan. So, ang gusto natin, di ba, pag calendar, puro yung date lang or yung day, yung makikita doon na value sa ating mga kalendaryo. So, ang gagawin natin, papalitan lang natin yung format ng cell, no? At para gawin yon, napakadali lamang po. Click nyo lang sa keyboard yung Control 1, ayan. Then, punta ngayon kayo kay Custom, ayan. And then, dito sa part na to, mga kautak, ayan, ang gawin nyo is pindutin nyo or i-type nyo yung malaking D. Ayan. At makikita nyo na dito yung sa sample, ayan o, 31. So, ibig sabihin, yung date lang mismo or yung day, yung makikita. Then, click nyo na yung OK. And then, boom! Ayan. So, makikita na, no? Ang ating mga date lang. Gawin natin na next, no? Ayusin lang natin, gawin natin na i-mid natin. Ayan, mid natin. Ayan. After that, mga kautak, is pwede na natin ito, no? I-copy dito sa ibang buwan. Ayan. Copy natin. Ayan, copy ko sa ibang buwan. Ayan, so copy-paste lang, no? Yung unang formula dito, highlight nyo lang lahat to, tapos i-paste nyo lang lahat doon sa ating ibang mga buwan. At kung tatanungin nyo kung tama nga ba yung mga date na yan dito sa ating mga kalendaryo, try natin, no? Check natin. Ito, for example, itong November. Yung November 1, no? Itong November 1 is kailangan Friday, no? So, punta tayo kay November, ayan. Click natin si November. Ayan, so Friday. So, tama. At ngayon, na-confirm na natin na tama yung ating date sa ating ginawang kalendaryo, okay na siya, di ba? Parang goods na siya tignan. Pero hindi pa siya totally mukhang kalendaryo kasi every month, ayan o, kung makikita nyo, every month is nakikita pa rin yung date ng previous month at yung next month. For example, yung January, itong 31. Yung January, hindi ito siya January 31. Ibig sabihin to, December 31 ito. Ayan, so January is dito hanggang dito lamang. At itong 1 hanggang 10 na ito is February na.
Kaya ang next objective natin is kailangan mawala ito dito, no? Hindi siya visible kada buwan, no? Para makikita na lang kada buwan is yung talagang mga date doon sa buwan na iyon. At para gawin yun is napakasimple lamang din po. Una yung gagawin is highlight nyo lahat ito. Ayan na, highlight natin. And then, punta kayo kay Home tab. Ayan. Then, click nyo yung Conditional Formatting. And then, click nyo ngayon yung New Rule. After that, click nyo ngayon yung Use a Formula. And then, dito sa formula bar na to, ayan, type nyo tong formula na ito. Equals, month, ayan. And then, open parenthesis. Then, click nyo dito sa unang cell kung saan tayo nag-type ng sequence, no? At note lang, pakitanggal yung lock, no? Yung dollar sign, no? Para tanggalin yun, F4 nyo lang or manually delete nyo. And then, after that, close parenthesis. Ayan. And then, not equal to. So, sa ano yun? Sa symbol yun, ganyan yung not equal to. Yung less than at yung greater than na symbol. After that, click nyo lang din yung month. Ayan. And then, open parenthesis. And then, type nyo tong date value. Ayan. And then, click nyo ngayon dito sa cell kung nasaan yung January. Ayan. And dapat nakalock din po yan. Ayan, nakalock din po. And then, click nyo yung sa keyboard, yung end na sign. And then, after that, click nyo ngayon kung nasaan yung year 2024 or kung nasaan yung taon. Ayan. And then, pag click nyo dyan, dapat nakalock din po yan, no? Kasi, bakit nakalock? Kasi hindi po gagana yung formula or yung conditional formatting dito sa mga item dito na nasa ilalim na hindi siya tugma dito, no? Parang magmo-move din kasi, 'di ba? Pag nag-copy ka, nagmo-move yung mga cell pag hindi nakalock. Ganito lang din po sa conditional formatting. Then after that, close parenthesis para sa date value, then close parenthesis para sa month na function. And then ito note mga kautak, don't proceed agad sa format. I-copy nyo. Ayan, copy natin to mga kautak ha. Copy nyo, tandaan nyo, no? Either ilagay nyo sa notepad, no? Open tayo ng notepad kasi para hindi tayo paulit-ulit na mag-type ng formula mamaya. Ayan, kasi gagawin natin ito sa kada buwan. Kung natatandaan nyo kasi, nakalock po, di ba yan siya, nakalock. So, kapag kitapin natin yung formatting doon, is nakabase lang lagi siya sa January, no? Moving forward, mga kautak, so okay na ito. So, click nyo na yung format, and then, punta kayo dito kay font na tab, and then, dun sa color, click nyo tong arrow down, and then, click nyo yung puti. And then, click nyo na yung okay, then, click nyo na yung okay. And then, boom! So, mawawala na yung hindi parte ng January. Ayan. So, ang next natin gagawin is yung February hanggang December. Ayan. So, for February, so highlight nyo lang din ulit ito. And then, click nyo lang din ulit yung conditional formatting, new rule, use a formula, and then ngayon, i-paste nyo na yung nakopy nyo, no? Sa atin, tingnan natin kung makakopy yun. Okay. So, na-paste ko pa rin yung kinopy ko kanina. So, ang next nyo gagawin, mga kautak, i-edit nyo lang yung part. For example, itong month. Ayan. So, delete nyo ito. Tapos, click nyo naman dito. Ayan. And then, click nyo yung F4. Ayan. Para matanggal yung lock. And then, dito naman, mga kautak, ay ang B4 na yan. Ayan. Delete nyo. And then, click nyo doon sa ating February naman. And then, ayan, nakalock na siya. And then, dito naman, so ito, hindi nyo need, no, na baguhin kasi sa year 1 or sa year cell lang din naman yan nakaano. After that, mga kautak, click nyo lang din ulit yung format. And then, click nyo lang ulit yung font. Ayan. Click nyo lang ulit tong color. And then, palitan nyo lang or click nyo yung puti. And then, click nyo yung okay. And then, click nyo yung okay. And then, boom! At yung process na yon is gagawin nyo lang kada buwan. Ngayon, fast forward na natin doon sa nalagyan na natin lahat ng conditional formatting kada buwan. Let's go! Ayan, nalagyan na natin ng formatting lahat ng buwan. Ayan, so kung makikita nyo yung mga hindi kabilang na date doon sa kada buwan is hindi siya visible. At ngayon, meron na tayong whole year dynamic calendar gamit lang ang formula sa Excel. At kapag pinalitan na natin yung taon dito is kusa na yang magpapalit. Ayan. Wow! Tingnan nyo. Boom, di ba? Napakaangas. Ayan. So, kada taon, palitan nyo lang yung year dito. And kada taon din, papalit na rin yung mga data dito at lahat yan tama. Gusto nyo ba ng ganitong mga video? Kung oo, follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. Also, click nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload nating mga videos. And don't forget to like and comment nyo kung anong topic yung gusto nyo gawin nating video
and share this video para mas marami rin yung matuto. Yun lamang po. Maraming salamat. Lagi niyong tandaan, araw-araw, use your brain.